Hello, magandang araw mga sisi kong tunay. Gusto niyo bang matutunan ang pagluluto ng macaroni bechamel? Tara, samahan niyo ako sa aking munting kusina. Una, maglagay muna tayo ng tubig sa ating kawali. Lagyan natin ito ng asin at mantika at lagain natin yung ating macaroni hanggang ito ay maluto. Pagkatapos nating lutuin yung ating macaroni, salain natin ito mga kasisi kong tunay. Wag na wag natin itong hugasan ng tubig. Yan ang sikreto ng pagluto ng macaroni bechamel. At ilalagay natin ito sa malinis na lagayan. Sa aking kawali, naglagay ako ng 1 kilo ng minced pork. Dahil wala kaming beef, so pork ang gagamitin natin dito. Hindi po ako naglalagay ng mantika dyan dahil mamaya ay maglalagay tayo ng mantika sa ating sauce. Kaya mas mainam iwasan natin ang maraming mantika. Ilalagay na natin yung ating giniling na sibuyas. Lulutuin lang natin ito yung ating pork hanggang maluto siya. Maglagay lang kayo dyan ng asin, paminta, kung ano ang panglasa sa inyong bahay. Naglagay nga pala ako dyan ng parsley at saka white pepper at saka rosemary para mas masarap yung ating macaroni bechamel. Naglagay lang ako dyan ng kunting tomato sauce. Hahaluin lang ito para mag-mix ang lahat nating ingredients at pangpalasa dito. At ito na, ready na yung ating minced pork. Sa aking kaldero, naglagay ako dyan ng konting mantika. Naglagay ako ng 1/4 na butter. Hahaluin lang natin ito para mag-melt yung ating butter. At isusunod na natin ito yung flour natin. Dahan-dahan na lang natin ito mga kasisik kong tunay para hindi mabubuo yung ating flour. Pag ganito na yung texture niya, okay na ito. Pagkatapos ilalagay natin yung 1 cup na gatas, dahan-dahanin rin natin ito habang hinahalo natin para hindi mabubuo yung ating flour kanina. At ilalagay natin yung isang karton ng ating pasta white cream sauce. Dapat ganito yung texture niya, yung parang lumalapot siya para mas maganda natin tingnan at ma-mix natin ng mas madali. Naglagay lang ako ng konting asin at paminta at hinalo ko na ulit para mag-mix yung ating mga ingredients. Sa ating oven safe container, maglalagay muna tayo dito ng white sauce para hindi didikit yung ating macaroni sa ilalim ng puwet ng ating oven safe container. Pagkatapos, lagyan natin ng konti yung ating macaroni ng white sauce. Haluin lang ito. Pagkatapos, ilalagay na natin ito. At ilalagay na natin yung ating karne sa gitna. Kailangan talaga kuviran natin ng karne yung ating pasta. At ilalagay natin muli yung kalahati na naiwan kanina sa ating pasta. Kailangan talaga dito ay cover lahat ng karne para mas maganda tingnan yung ating sauce mamaya pag nilagay natin. Sa ating white sauce, maglalagay tayo dito ng isang itlog lamang. Hahaluin lang ito ng konti para mag-mix yung itlog natin sa ating white sauce. At pagkatapos ilalagay natin dito sa itaas ng ating macaroni. Kailangan talaga cover yung ating macaroni ng sauce para mas maganda tingnan at masarap kainin. Pagkatapos na natin na ilagay ang lahat ng ating white sauce, maglalagay tayo dito ng mozzarella cheese. Ganon. At ang gawin natin dito ay i-oven natin ng 180 degree ng 15 minutes lamang. Pagkatapos ng 15 minutes, i-grill natin ng 5 minutes at ito na yung kinalabasan ng ating macaroni bechamel. O tara, kain na po tayo mga kasisi kong tunay. O hanggang dito na lamang. Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye!